magtiwala sa iyo. Huwag sa mga nagaganap. Kami sumunod sa iyo ng buo ang loob. Huwag matakot. Tangan mo at ikaw nakatira sa walang hanggan. Wala ni isang mayang nahulog na hindi mo pahintulot. You're the sovereign one. Salamat, Panginoon. Patawad po at kami po yung tulungan sa pag-aaral na ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay. Ang Diyos ay lumikha ng lahat. Hindi ho siya naglilingkod, kundi siya ang paglilingkuran. Pero dumating ang pagkakataon, para lang tayo maligtas ay nagpakababa ang isang persona, naglingkod, para lang tayo ay may ahon sa ating kapahamakan. At tayo naligtas magitan ng Panginoong Hesus. Ngayon, kung yung Diyos ay naglingkod, sino naman tayo para hindi? Tama ho ba? Ako ba iniwala, mga minamahal, matino, maka-Diyos ang isip, ang sino man na naglilingkod sa Diyos. Kaya ang ating usapin sa buwan ito ay tayo maglingkod. Nang kabilang linggo, hinamon tayo, maglingkod tayong may kagalakan, sapagkat nasa paglilingkod ang kagalakan. Are you with me? Ang kagalakan ay nasa paglilingkod. Ang kalungkutan ay kapag hindi naglilingkod. Are you there? Ngayon naman, ang ating pag-usapan ay courage in ministry. Courage. Sapagkat marami ang nadidiscourage. We need courage. Are you there? Actually, mga kapatid, yung salita dito, nang makita nga nila ang katapangan ni Pedro, hindi ito parang lasing na naghahamon ng barako. Dito may barako, kape. Ano? Ang courage dito, mga kapatid, ay Peter speaks with confidence, with full assurance, because they had been with Jesus. Alam niyo ba, ang katapangan sa paglilingkod ay hindi yung ikaw ay kalami arak na arak, kundi, mga kapatid, ikaw ay may confidence ng iyong ginagawa'y totoo at tama. Are you there? Yung hindi ka aapa-apa, yung hindi ka nag-aalinlangan. Alam ko, ako'y ligtas. Alam ko, ako'y palangit. Alam ko, ito'y church ng Panginoon. Alam ko, ako'y tinatawag ng Diyos maglingkod. That's why I will serve. Amen? Without any hesitation, not being hesitant to serve the Lord. Huwag ko tayong mag-isip, magdalawang isip. Kalooban ng Diyos na kung ikaw ay anak ng Diyos, ay maglingkod sa Kanya. Ano? So ang ating courage in the ministry, mga minamahal, hinango salitang pariseya. Pariseya, yung boldness. We need boldness, not baldness. Okay, boldness. I'm sorry. Okay. Boldness, from the Greek word na paresia. Ang ibig sabihin ay outspokenness. Talagang, ang tawag dito, prangka, bluntness, publicity, hayagan, hindi coward, hindi takot, with assurance, confidence, openly. So dapat ang paglilingkod talaga ay ang alam po pag sinabing boldness, may tapang, hindi ka tago. Naandiyan ka. Amen? Actually, mga kapatid, ang problemang sinasabana ng mga apostol ay hindi biro. Pero hindi sila natakot. Nagtago. Tumigil. We need courage. Are you with me? In the ministry. Kailangan natin. Actually, ang visible ministry dyan is preaching the gospel. Sharing the gospel. Confidence of one's salvation is the confidence to share it. Alam mo, kung ikaw ay panatag na ikaw ay anak ng Diyos,
panatag kang ibahagi ito sa iba. Hindi ho tago ang paglilingkod. Makikita yan. Are you there? Okay. So, hindi nahihiyang magsalita para kay Kristo. Hayagan at panatag. Kaya sabi ni Pablo, mismo siya ay nagsalita din sa Roma 1 verse 16. Tingnan niyo po, alam na po natin ito. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo. Kaya nga, courage. Hindi duwag. Hindi mahiyain. Are you there? Hindi timid. Hindi tahimik. Iba nga, ingay na ingay sa walang kabuluhan eh. Tama? Sabi ni Pablo, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo. Sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. So, kilala ni Pablo si Kristo, ang Ebanghelyo na nagligtas at nagbago sa kanya. Alam mo, si Pablo, alam na alam niya na itong Ebanghelyong ito ang nagligtas at nagbago ng kanyang buhay. Kaya hindi niya ito ikinahihiya. Are you with me? Kaya hindi siya takot maglingkod sa Diyos sa magitan ng pagbabahagi na alam niya na yun ang nagligtas at nagbago ng kanyang buhay. Are you there? Courage in the ministry. So sabi ni Pablo, hindi ko ikinahihiya. Tao nagpatuto kina Pedro, nang makita nga nila ang katapangan ni na Pedro at Juan, hindi sila nahihiya. Amen. Ay mga batid, ang ikahiya mo kung ikinaninigarilyo ay baptist ka. Ay ikahiya mo kung ikinagmumura, nagsasalita pa ng letter P, ay baptist ka. Ay ikahiya mo, Kristiyano ka na, nagbabaping ka pa. Ang ikahiya mo, Kristiyano ka na, adik ka pa sa Mobile Legend. Yan ang ikahiya mo. Pero ikinaglilingkod kay Kristo, huwag kang mahiya. Amen. Nakakatuwa. Tingnan niyo po ang talata. Nang makita nga nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan, ito pa ang nakakapagtaka. At pagkatalastas na sila'y mga taong walang pinag-aralan. Amen. So, hindi ang pinag-aralan na nagpapatapang. Tama ba? Di lalo na sana kung may pinag-aralan. Are you there? Yung hindi nag-aral at nag-aral, sana ang common ground natin, pareho tayong hindi mahiyain na magpagamit sa Diyos. Tama ba? Use your talents, your skill for the glory of God. Don't be ashamed. Be courageous in the ministry. Are you with me? Ngayon, ating alamin, ano yung hugot? Ano yung nagpapalakas ng loob? Nagpapatapang. Yung iba, para daw, huwag mawala, para daw lumakas ang loob sa chicks. Talaga nawang nagawa ng parane, nainom muna ng kaunting gin. Lalo lang nabasted. Lumakas nga ang loob, busted naman. Bakit? Ayaw pala ng babae na may gin. Tama ba? Alam mo, kung ano-anong ginagawa natin pampalakas ang loob sa mga bagay ng mundo. Pero mga kapatid, dapat lumakas, mas lalong dapat malakas ang loob natin sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Inuusig ka, ikaw lang anak ng Diyos sa inyong pamilya. Tinatawanan ka, nililibak ka. You need to be encouraged. And you ought to know the source of that courage. Hindi yung pinag-aralan ng source kasi wala sila niyan. Tama ba? Hindi yung magagandang damit o magandang bahay, wala sila niyan. Mangingisda lang sila.
but they have their boldness in the ministry, especially preaching the gospel. Are you with me? Amen. Natutuwa po ako ng ating mga talataan. May nag-chat sa akin, Pastor, ako'y naandito sa Italy. Salamat sa mga verses nyo. Amen. Glory be to God. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon dyan. Salamat sa mga membro na talagang wala pang tigil. Halos nung tayo magsimula, wala pang tigil. Ay paano hindi ako natigil? Siguro pag tigil ko, tigil na lahat. Kasi bakit? Gusto nating may spread out ang Word of God. Amen. At yan po ang dahilan kung bakit ikaw ay naligtas. The reason why God is able Baptist Church established and still in existence for the gospel. We have to share the gospel boldly. Are you with me? At saka dito, hindi ka naman magpapaliwanag eh. Kaya naman kung ikinahiya pa naman magpo-post ka na lang, mahihiya ka pa. Ay tabing silangan na yan. Dini, sila ay nagpapaliwanag. At nung sila, sabi dito, nakalata na ninyo ng inyong aral ang Jerusalem. Ibig sabihin, ganun sila kasipag. Walang lugar na hindi naabot ng mga apostoles ng pangaral ng salita ng Diyos. Why? Hindi sila mahiyain. Naimik sila. At sila ay na-persecute because of spreading the gospel. How about you? Don't tell me na ikaw ay ligtas lang and that's all. I don't believe that. If you are really saved, you will share the Savior who saved you. Amen. Number 1. Tingnan uli natin ang verse 13. Tingnan niyo po yan. Nang makita nga nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan, kasarap gano'n. Meron nga mga pastor hanggang ngayon, meron tinatawag na open air evangelism. Andun si isa sa isang sulok ng poste, may isang karaoke, nangangaral. Ang tao naman uli lang. Mabibilang mo yung talagang naikinig. Wala. But he is boldly preaching the word of God. Amen? Hindi nahihiya. Amen? At sabi ng Biblia, ang sino magmakahiya sa akin sa harapan ng tao, ikakahiya ko rin naman siya pagdating ng anak ng tao. Huwag mong iismulin na si Kristo ikahiya mo dahil mararamdaman mo isang araw ang bigat ng ikahiya ka ni Kristo. Are you with me? What we sow shall also we reap. Ikinahiya mo siya, ikakahiya ka rin niya. Are you with me? Are you with me? Ano mga kapatid, kapag ikaw ay masiglang naglilingkod kay Kristo sa magitan ng pagmamahayag, isa kang masiglang mananamba ni Kristo sa loob ng iglesia. Are you with me? Ang isang buhay na Kristiyano sa pamamahagi kay Kristo ay tsak hindi lambuting Kristiyano sa pakikinig ng salita ni Kristo. Do you believe that? Now, ito ang ating papansinin. Nang makita nga nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan, pagkatalastas na sila yung mga taong walang pinag-aralan at mga mangmang, ay nangagtaka sila. Betiti, katatapang, betiti, hindi nahihiya. May pakilala si Kristo, wala namang alam, hindi naman nag-aral. Ito at nangapagkilala nila, yun. Meron palang hugot yung kanilang pinanggagalingan. May pinanggagalingan yung kanilang hindi pagiging mahiyain. Are you with me? Hindi sila nakainom ng alak. Hindi sila bagong sagot. May mga anak na yan. Kundi sila'y nangakasama ni Jesus. Hindi ho ikaw pwedeng maging courageous
in sharing the gospel kung ang kasama mo lagi Mobile Legend. If you are not well influenced by Christ, but you are well influenced by the world, you don't have courage for Christ. Are you with me? Amen. Naka-encourage na kayo eh. Totohanan ng ating usapan. Are you with me? They had been with Jesus. Number 1 point, courage in ministry learned in Christ. Sila'y natuto kay Kristo. Are you with me? Kahit naman sa practical na usapan pakimali-mali ka. Bakit? Alaman mo yung gagawin. O sira ang computer mo. Bakit? Ay, yabang mo. Bakit? Alaman mo kung gagawin Natuto ka kung paano manira at gumawa. Kaya malakas ang loob nating mangaral ng salita ng Diyos. May natutunan ka. Imagine mga kapatid, 3 years silang aktual na dinisipulo ni Kristo. Imposible mang walang natutunan doon. Gaano ka nang katagal nakikinig ng salita ni Kristo, imposible namang wala kang naiintindihan. Are you with me? At kung talagang may naintindihan ka, hey, show it up. Ipakita mo. Ito mga kapatid, hindi ito dapat ipakita. Dapat automatic nakita nila. Kasi yun ang talata sabi, at nang makita nga nila. Kasi yung alam, hindi na itatago Yung isang taong naka-alam lang counting self-defense, pakaangkaang na kumaglakad. Di ba? Meron akong kilala niyan Naka-alam Brad ng 3 self-defense. Akala ko maglakad, black belter na. Ang yabang. Ibig sabihin, yung counting alam, parang gustong ipakita. Di lalo kung ikaw na may matagal nang nagbabasa, matagal nang nakikinig, matagal nang nananalangin, matagal nang nagsisimba, matagal nang kaulayaw ng kapatiran, dapat makita na. Amen. Amen. Ay mga kapatid, ang hugot, they had been with Christ. Nakasama nila si Kristo for almost 3 years. Are you with me? They learned a lot from Christ. That's why they have their boldness to preach it. Are you with me? Acts chapter 4 verse 2. Tingnan niyo po sabi diyan. Being grieved. Kasi yung mga mang-uusig sila nasasaktan. Alam niyo, dalawa ang resulta ng ating pangaral. Isang nasasaktang nagre-rebelde at isang nasasaktang nagpapakumbaba. Are you with me? Kapag ang tao ay nakapakinig ng katotohanan at hindi naligtas, yan ay galit sa mga mangangaral. Kaya ako nagtataka bakit may membrong galit pa rin? Sa mga mangangaral ay ligtas na. Are you there? Tama ba? Kasi dito yung mga pinuno ng relihiyon, nasaktan sa pinapangaral sapagkat nangyayari, parang inilalapas sa kanila na kaya si Kristo namatay dahil mo. Ay, walang kasalanan. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagpako. Bit mo ako pagbibintangan. So, ang dating doon, tapos yung inggit, sapagkat nasasapawan ng Christianity ng mga apostoles, ang relihiyon ng Pariseo at ng Saduseo during that time, naiinggit sila sa mga lagad. Kaya kung ano-ano ang pinaggagawa nila, pinagbabantaan nila para patayin. The point is this. Tingnan nyo being grieved that they taught the people, Talaga nagtuturo sila. Matapang kasi. Ito encouragement ko sa inyo. Kaso lang, mahirap. Wala na ngayong face-to-face sa schools. Estudyante, gumawa ka ng paraan na ibahagi mo si Kristo. Amen? Kaya mga nagwo-work,
Gawa niyo ng paraan. Kasi Kristo may bahagi. Ako ngayon hindi nakakalakad. Naipipilit ko si Kristo sa maraming tao. Meron nga ako nakausap dyan, yung aking sa aking account, di ko alam naman, Amerikano pala yun. Kaya ako'y taka. Bit yung tanong ko, Tagalog, sinasagot. Tapos mamaya ay nagreklamo na. Marunong ka bang magsalita ng English? Kita na niyo ng tanong niyan, naputo lang aming usapan. Ano? Iba na ang tanong niya, hindi na doctrine. Ano? Ang tanong niya, marunong ka bang mag-English? Di ba ito sa tanong na yon, umunti ng aming usapan. Kasi piniem ko na. Kasi kung pipilitin kong English doon, marami magtatawa doon. Dito, at least tayo lang dalawa. Tama ba? Hindi siya naniniwala sa Trinity. Si Kristo ay nilikha lang ng Ama, pati ang Holy Spirit. Hiningan ko siya ng talata, please give me at least one verse na nilikha ng Ama ang Holy Spirit. Sabi niya, inaamin kong wala. So, loser. Amen? Amen. Hindi ko na nilagay doon. Baka baka naman pagtawanan yung kanilang pagiging talo. But yun po ang aming, hindi ko alam, kalaim naka 100 kaming conversation ng usapang ngayon. Pero what my point is, I share Christ. Amen? Tama ba? Meron pa nga doon siguro, tinignan ng aking account. Ikaw pala yung lighty. Alam ko yan. Kasi pag may mga nasusukol, dinidemoralize nila ako. Hanggang sa yung aking pagiging lumpoy, pakikialaman nila. Di ba? O di ba't yun yung pag-uusig na kung titingnan mo kung tutusin? Pero tuloy! Tuloy! Ay, paano yung mga nagtatams up? Nag-heart, nag-care, nag-chat pa. I live in Italy. Thank you for the verses. Paano yung nagbigay ng 5,000? Kailan kaya mauulit? Di ba? Nang dahil sa ministry yan, at higit sa lahat, alam natin yun ay salita ng Diyos na pwedeng magligtas sa hindi ligtas at magpalakas sa mga ligtas. So, have courage in the ministry. Don't be ashamed. Are you with me? May nga sa inyo kung may dapat kayong ikahiya, yung hindi ka pa natigil sa legend, tagal mo nang binabanatan. Sa Mobile Legend, umimik na nga ito, pumiyak pa. Kalahin mo yun, number 10 siya pinakamagaling. Sa Taisan. At ang malupit ito, meron daw siyang nakita. Kalaban din niya, membro ng GABC. Alam mo kung yung Mobile Legend, nakakapagpa-spiritual, hindi mo ko maunahan dyan. So, diba? Kung yung Mobile Legend, magiging prayerful ako, hindi mo ko maunahan dyan. Kung lalo akong magiging palabasan ng Bible, hindi mo ko maunahan dyan. Pero let me tell you, maraming membro na masipag dati, nagigibing dati, pero nung ma-addict sa Mobile Legend, where are you now? Hey! Wag ko nating mamaliitin yung pamamaraan ni Satanas na Mobile Legend that is part of lust of the eyes. Powerful na tool ni Satanas, yung lust of the eyes. Huwag niyong sasabihin sa akin kayo mga naglalaro ng Mobile Legend na spiritual ka at prayerful ka. Hindi libangan yan. Kahibangan yan. Are you with me? Hindi yan libangan. Yan ay kamangmangan. Bakit? Dati ka namang spiritual eh. Dati ka namang giver eh. Dati ka namang active eh. Because of that legend. How are you now? Kaya kung yun ang nakakapagpa-spiritual, tayo baka ako'y top 1, number 10 ka lang. Tama ba? Ano, Brother Joshua?
Baka na may totoo sa naimik lang ha, para pang-cover up lang yun. Dapat tuloy natin ang pag-ayaw dyan. Tuloy natin ang pag-ayaw dyan. Amen? Tanyo, isang araw, gandang-gandang lalaki mo. O baka naman hindi mo lalaki lang naglalaro niyan. Pati babae, ganda mo pero bakit nakatungo ka? Nahihiya ka. You don't have boldness. Wala ka ng boldness ngayon. Nagbo-bold ka na. Are you with me? Hey, tama ho ba? Tanya niya, being grieved that they taught the people and preached through Jesus the resurrection from the dead. Saan nila natutunan yun? Kay Jesus Christ. Christ always teaches and preaching the resurrection. Since that they had been with Jesus, they learned a lot from Christ. Are you with me? Yung natutunan mo kay Kristo, hugot mo ng lakas ng loob. Ngayon, kung ikaw na may laging hindi nagbabasa ng Bible, di ka naman nananalangin lagi, di ka pa nakakasimba lagi, ikaw yung nagaya kay Kristo, once and for all. Kay Kristo lang yon. Huwag may hadap yon. Are you with me? Para may kayo bumili ng bigas. Oh, isang kaban. Ba ikinong nakakain, hindi ka nanalangin. Bakit? Pag-pray ko na yan, ng bigas pa. Tama? Ay meron gayon once prayer and that is for all. Mga kapatid, take it seriously. Are you with me? Let's learn from Christ. Matuto tayo. Magbasa tayo isang araw. Sabi ko kay Brother Henry, hanap mo ako ng forgotten Trinity. Nasa akin na. Ang problema ko ngayon, forgotten. Ano? Nasa akin yung forgotten Trinity. Ang problema ko talaga ay forgotten. Sa karamihan ng binabasa. Ang sarap po kasi magbasa mismo ng Bible. Ako enjoy na ang Bible mismo yung binabasa. Hinihimay, kinakatas, tinatanong yung flow. Are you with me? Minsan naisip ko na may mga nag-aaral nila sa aklat ng Bible. Ako'y gagawa din ng aking aklat. Kasarap ka ng Bible. And the more you learned from the Word of God, the more you become bold. Are you with me? To share it. Iba na nga aking iniiwanan ako, may naglagay sa akin ng ka-JC. Palay debate din. Sila nayayamot sa akin, ang yabang ko daw. Kasi kung magsalita, final na daw yung sinabi ko. Para aramdam nila, parang boastful, parang boasting, na para bagang yun na ang tama. Bahala kayo. Bible yan niya, alangan naman kayo magpaika-ikadiya. Are you with me? Do you read your Bible? Do you pray? Do you attend? Do you give? Do you witness? Let's learn together. Are you with me? May natutunan po sila. 4 verse 12. Tingnan po ang 4 verse 12. Neither is there salvation in any other. Neither is there salvation in any other. For there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Mga kapatid, natutunan nila yan. They can share it because they learned it from Christ. Walang ibang tagapagligtas kundi si Jesus. Hindi lang sila may alam kay Jesus. Hindi lang sila may nalaman kay Jesus. Nalaman nila kung sino si Jesus. Are you with me? Then verse 20, tingnan niyo po ang sabi ng verse 20. For we cannot but speak the things which we have seen and heard. Talagang kaya sila'y merong isinasalita dahil meron silang nakita at napakinggan. Yung kapatayiran natin sa Mindanao, hindi ko lang sinasabi ko sa inyo kung ano ang mga nangyayari sa kanila. Pero dahil sila'y may natututunan, marami silang ginagawa. At sila'y kung ano-anong mga
misinterpretation ang nararanasan. Sila'y nag-handle ng Bible study sa mga bata, mayroong family. Alam mo ang sabi nila? Buhat ng ako'y makapakinig sa GIBC at napagmasdan ang gandang lalaki. Nakakatuwa. Amen? Si Ma'am Mars, sabi niya, Pastor, anniversary ko na. Ano yung anniversary? 1 taon na ho akong naikinig sa inyo. Amen? Kaya bilang niya yon, 1 taon na pala siya. At alam niyo ba, ang nakakahadlang lang sa kanya sa baptism, kasi siya asthmatic. Eh nung panang siya nagkana din taglamig, baka naman nalapat-lapat pala pa. Kundi tayo magpainit ng 1 drum na tubig pagka siya ibabautis mo, hindi na. Pagka taglamig. But my point is this, dami nato si Lorilyn, nababasa niyo ba si Lorilyn? Kita ko yung batang yan, at saka yung Villanueva dyan. Marami! Are you there? At lagi siya nagpipiyam sa akin, Pastor, kahiya-hiyaman. Ako'y nahihiyang maistorbo ko kayo, pero hindi ko kayang pigilan na kayo kumustahin. Ito, wala pa rin makain. Ito, wala pa rin. Nakakatuwa naman. Amen? Paano kung tayo hindi bold na nangangaral ng salita ng Diyos? Hindi alam natin kung sinong kikilusin dyan ng Panginoon. Just share the Word of God. Amen. Ito mahirap Kung mismo ang salita ng Diyos walang pagkilo sa iyo, paano ito magiging dahilan ng pagkilo sa iba? Tama ba? In fact, sa Matthew 16, 17, 18, makikita natin, Peter learned by God's revelation. I know you, thou art the Son of God. Sabi ni Pedro, sa Panginoong Jesus, mapalad ka, Simon, sapagkat ito pinakita sa iyo, hindi ng laman at dugo, kundi ng Diyos. Mga batid, si Pedro po, kasama ng kanyang mga kasamahan, meron silang katapangan dahil sila'y natuto kay Kristo. Kaya ba'y natututo kay Kristo? Manghina. Kaya ba'y may natutunan kay Kristo? Ay di, matapang na kayo. Kayo ba'y matapang na? Ay Pastor, kung hindi mo lang kita, kumapagsampal ko yung asawa ko. Ibang tapang yan. Ano ha? Sasabihin natin lagi, pag sinabing tapang, confidence to share Christ. Amen. In fact, hindi lang po yan. To learn in Christ, expected new life or new style of life is included. At kung mga kapatid, ang pag ay kinatututo kay Kristo, hindi lang ikaw matapang na ipangaral si Kristo. Makikita mo din na makikita ng iba na iba na ang buhay mo. Tama ba? Kasi inconsistent naman tayo kung galing-galing na mangaral yung pala ng ating buhay yung pare. Tingnan niyo po ang Efeso, chapter 4, verse 7. Ito nga ang sinasabi ko at sinasaksihan sa Panginoon, na kayo'y hindi na nagsisilakad pa na gaya naman ang lakad ng mga hintil sa pagpapalalo sa kanilang pag-iisip, na sa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay nangahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kahangalang nasa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso, na sila sa di pagkaramdam ng kahiyan ay napahikayat sa kalibugan upang kalakalin ang lahat ng karumihan ng buong kasakamihan. Ngunit, tayo hindi na nga tuto ng ganito kay Kristo. Are you with me? Kapag natuto kay Kristo, hindi lang alaman mo kung paano siya ibahagi, kundi nakikita nila na sa iyo ay nasa iyong buhay na kay Kristo ka nga. Hindi ka na nabubuhay sa dating buhay. Are you with me? Amen. Kaya ang na kay Kristo, are you in Christ? Ay bagong nilalang. Are we conscious na tayo na kay Kristo? Kaya mga kapatid, dapat conscious din tayo pagdating sa Facebook. Halataan dapat tayo na kay Kristo. Nakakalungkot, maraming Kristiyano na kay Kristo, pero parang hindi halata. Pero pang mga Baptist,
Maglalagay ng picture, naka-short lang. Pupunta pagka tayo ng YouTube. Pupunta pagka tayo ng ibang record. Yung pala may mga baptist na andyan na. Amen! Yung iba pa nasa likod ng santo ninyo. Nakagayaan pa. Alam mo, dapat pag Kristiyano ka, aware ka dyan. Tama ba? We are in Christ. Hindi lang dapat natin alam at matapang tayong ibahagi si Kristo na siyang tangi para ng kaligtasan. Dapat hindi rin tayo nahihiya na ipakitang tayo bago na dahil ni Kristo. Are you there? Masama pa niya, may mga Kristiyano pang nagpe-fellowship, pero may tanduay. May red horse. Hindi pala naitago-tagoy para mukhang banal. Naisama. Kababaw naman ang Christianity ngayon. Are you listening? Galit ka sa akin? Ipag-pray mo ako. Nakunin na ng Panginoon. Kasi hindi ho ganun na kay Kristo. Hindi tayo tinuruan ng ganon kay Kristo. Kaya ang Kristiyano wala nang sugal-sugal. Wala nang siga-sigarilyo. Tama? Siga kay Kristo, pero hindi naninig. Sigarilyo. Hindi nagsisigarilyo. Are you with me? Wala na dapat anting ang Kristiyano. Anting sa gigil, hindi mawawala yan. Pero wala na pa tayong alam ng mga Latin-Latin na ganyan. Isuko natin yan kay Kristo. Are you with me? Ladies, are you listening? Ang ganda-ganda nyo pag linggo. Kumusta kayo pag Sabado? Lunes hanggang Sabado. Yung kabilang mata na ano na Yeah. Ano ba yan? Astigmatism. Are you with me? Sana halata tayo na kay Kristo. Nakita nila ang katapangan ni Pedro. Kasi kasama ng confident sa pangal kay Kristo. Kasi alam mo nung binago kanya. Kaya hindi mo siya ikinahihiya, kita mo mayroon siyang ginawa. Tama ba? Pero kayo mangangal kay Kristo, hawak mo ang hinebra. Niya. Sala. Learned in Christ. Number 2. Lordship of Christ. Alam mo ang courage para tayo ay sumunod, maglingkod, pangaral siya, ay kung talagang si Kristo'y ating Panginoon. Tama ho ba? Nais ko munang unahin basahin ang verse 19, chapter 4. Chapter 4, verse 19. But Peter and John answered and said unto them, kasi binalaan sila. Akalain mo mga kapatid, binalaan sila. Kapag kayo'y nangaral, kayo aming ikukulong. Oh? Kayo kaya ang gayon. Joshua, pag ikaw ay nag-Bible study, ikaw ay ikukulong. Layain na. Di ba? Tama ba? Government. Alam mo kung kayo pamilyar sa nangyayari sa simbahan ni MacArthur, maa-amaze kayo, macha-challenge kayo, may-encourage kayo. Alam niyo bang sumuko ang nanunungkulan, gobernador? Sumuko ang mang-uusik niya. Hindi matinag ang paninindigan ni MacArthur na sila yung mag-gather sa pagsimba. At kaya naman, lumakas ang loob ni John MacArthur. Kasi membro mismo ang nasugod. Nananabik sa salita ng Diyos. Nananabik sa fellowship. Are you with me? Kasi nang una, sila naman talaga yung nagko-comply. Wala namang problema doon. Pero ng isang araw, nakita niya may 1,000 dumating, 2,000 dumating. Kasi ang regular attendance nila, 10,000. Bigay tinagbabalikan uli, napuna ng government. Nagpatotoo siya.
walang masamang record ang gawain ni MacArthur sa government. Active siya, tumutulong. Siya nga ay laging kalik ka rin pag ini-interview live sa TV. Ganon ka-establish ang gawain ni MacArthur. Kaya maraming nasuporta sa kanya at lalong lumakas ang loob niya. Regular na uli sila nag-gathering in spite na pinagbabawalan. Kasi sabi ni MacArthur, susunod tayo sa Diyos muna bago sa tao. Ngayon, may baptist pa kayang gaya? Mas matingin nyo sa akin. At kung ako'y magkaroon yan dahil sa pagsunod sa Diyos, praise the Lord. Pero kung ako'y nagkaroon yan dahil ako'y malayo sa Diyos, sorry Lord. Tama ba? Tama ba? Iba na din ang amen eh. Walang boldness. But Peter and John answered and said unto them, whether it be right in the sight of God to hearken unto you more than unto God, judge ye. Kaninong matuwid sumunod? Sa inyo o sa Diyos? Hatulan niya. Siya ang matapang. Bakit sila susunod kay Kristo? Panginoon eh. Ano mga kapatid, ang hugot ng tapang, bakit ikaw ay talagang susunod kay Kristo, di mo siya kakahiya? Kasi siya ang pinapanginoon mo. Are you with me? Hindi ang tao. Tama? Kapag ang pinapanginoon mo ay si Kristo, hindi ang tao, susundin mo si Kristo. Pero pag ang pinapanginoon mo ay boses ng tao, iiwanan mo si Kristo. Kaya tatanungin ko sa iyo, sino ang Panginoon mo? If Christ is your Lord, you will have that courage. If not, you're discouraged. Are you with me? 4 verse 7, and when they had set them in the midst, they asked, by what power or by what name have ye done this? Kaninong authority? Kaninong pangalan? Ibig sabihin, ang kanilang ginagawang yon ay ilalim ng authority ni Kristo. Why? Christ is their Lord. Then verse 10, be it known unto you all, and to all the people of Israel, by the name of Jesus Christ of Nazareth, whom ye crucified, whom God raised from the dead, even by him that this man stand here before you all, by the name, by the authority, by the lordship of Jesus Christ, we preach the word of God. If Christ is your Lord, no need to be afraid. Kaya tayo takot. Hindi tayo takot sa Panginoon. Takot tayo sa sinasabi ng tao. Sa totoo na ho, kapag ikaw ay sensitive sa sinasabi ng tao, hindi ka sensitive sa sinasabi ni Kristo, isa kang duwag. Lagi ko nga sinasabi sa inyo, hindi niyo ako pakain. Si Kristo ang nagpapakain sa akin. Kaya siya nga isusundin. Tama ho ba? Amen? Hindi kayo ang hahatol sa akin. Si Kristo ang hahatol sa akin. Kaya dapat si Kristo ang ating katakutan. Sino yung taong yan? Kaya sino pa yan? Hey, are you with me? Are you listening? Is Christ your Lord? Is Christ your Lord? Ang sabi ho ng talata, tingnan po. Matthew 7:21, not everyone that saith unto the Lord, Lord, to me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Hindi per kinatawag ka ng Panginoon, palangit ka, kundi yung gumagawa ng kalooban ng aking Ama nasa langit. Ibig sabihin, nonsense to call the name of Jesus Christ, Lord. Pero hindi ka nasunod. Tama ba?
Ano ba ang Santiago chapter 2? Faith without works is dead. Faith without works is not real. Faith without works is barren. Are you with me? Luke 6:46. Luke 6:46. And why? Call ye me, Lord, Lord, and do not the things which I say. Inconsistent. If Christ is your Lord, be bold to serve Him. Are you with me? Si Kristo ba inyong Panginoon? Amen. Si Kristo ba inyong Panginoon? Kaninong boses ang namamayani sa iyo? Kaninong authority ang namamayani sa iyo? Kaninong impluensya ang may malakas na dating sa iyong buhay? Dapat impluensya ni Kristo. Hindi impluensya ng pera. Hindi impluensya ng pigsa. Sana hindi nanonood. Minsan, may pigsa. Di makakasimba. Pero Lunes, Sabado, may pigsa. Di makaintindihan tayo kung saan-saan naroon. Di paglinggo masakit ang pigsa. Meron akong nabasa yung binigay ni Jane. Nini ba si Jane? Nag-uusap sa mall. Sabi ng anak, Mami, gusto ko na pong mag-church. Shh, delikado. May COVID. Kalahin mo, nasa mall, nag-uusap. Tama ba? Nabasa niyo ba yan? Pero sa mall, hindi delikado. Sa church, delikado. Sino sa inyo may pigsa ngayon? Ba't nga nang tayo ng inyong upo? Halata yan is tayo ng upo. Pag ikawang ang kabiyak, meron yan. Ano? Mga kapatid, kung si Kristo ay Panginoon, kalahin mo, may banta sa kanila, still they obeyed Him. Because Christ is their Lord. Ang maraming tao, ang Panginoon nila ay tiyan. Sa totoo na ho, ang maraming tao, ang Diyos nila ay tiyan. Ang pinaglilingkuran nila ay tiyan. Hindi si Kristo nang gumawa ng tiyan. Are you there? Then number 3, not only Nasaan nyo nga yung lesson nyo? Learned in Christ, Lordship of Christ. Ngayon, nung sila'y mapagbantaan, siyempre tao kalay may kukulong. Kukulong. Kaya tama yung sinabi ng awitin, sometimes dumarating tayo sa isang araw, tayo nanghihina, discouraged. Sa panahong ito, sila'y binantaan, tao sila, hindi sila Superman. Natatakot din sila. Pero ang ginawa nila, sila'y nanalangin. Are you there? At matapos silang manalangin, sila'y napuspos ng Holy Spirit at lalong binigyan sila ng tapang ipangaral ang salita ng Diyos. Number 3, liven up to Christ. Ano kapatid? Ang source ng tapang talagang si Kristo. Nawawala yung pagiging tao, pero sila po'y nanalangin dahil sa banta. Dahil basahin po natin yung isang talata na lang. Sa verse 42. Saan ba yan? Yan. Verse 18 muna. Sabi ng verse 18. At sila'y tinawag nila at binalaan. Sila, na sa anumang paraan ay huwag silang magsipagsalita ni magsipagturo sa tungkol sa pangalan ni Jesus. Pero dahil doon, nangina na medyo dinamdam nila, kaya sila'y nag-pray, kaya pagdating ng verse 31, when they had prayed, the place was shaken where they were assembled together, and they were all filled with the Holy Ghost,
and they spake the word of God with boldness. Alam mo mga kapatid, nangihina ka, si Kristo pa rin na magpapalakas sa atin. Just pray. Amen? Just attend. Just do what is right. And Christ once again will liven us up to do more His will. Are you with me? Sino ka sa atin hindi nangihina? Lahat pwede manghina. Yung iba nga, ito pwede nga manghina dahil banta ay buhay ng nakataya. Tayo wala namang banta ang buhay, nangihina. Pero kaya ulit tayong i-encourage ni Kristo. Are you with me? Sapagkat sa pagkakataong ito, nung sila po'y binabantaan, the more they prayed and asked for God enablement, God's enablement. Then, ang magandang balita, they were encouraged once again. Amen. Kung ikukwento ko sa inyo mga kapatid, may pagkakataong ako'y wala na sana sa Taysan. Tricycle na lang ang inaantay ko. Sa tindi ng discouragement. Abay, walang dumaan tricycle. Talaga naman Panginoon niya napakabuti. Di tuloy-tuloy nakita ko kayo. Amen? Sino sa inyo ang nadidiscourage? Hindi man tayo lagi on fire. Hindi man tayo laging spiritual para mukhang anghel ka na eh. Mukhang anghel din naman, kaso lang nahulog. Di ba? Hindi naman tayo laging mukhang verse ang salita eh. Hindi naman tayo mukhang bara lagi ang asta eh. Dumarating sa atin ang mga panghihina, nahihiya pa nga tayo. Pero hindi ang solution ay hindi tumawag at humingi uli ng lakas sa Diyos. Kaya niyang i-empower uli tayong mga nanghihina. Kaya niyang i-revive uli tayong nanghihina. Kaya ang hugot ng kalakasan, hindi yung iyong yabang. Si Kristo. Tama? Nanghihina sila dyan. Yung gano'n may kibantaan. Kaya sabi ni Pablo, at ninyo nakakatawa si Pablo, sa Acts 20 verse 24, may banta sa kanya na ikigagapusin. At kung ano-anong gagawin sa Jerusalem. Pero sabi ni Pablo, but none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy. And the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God. So ministry yung mag-testify. Ministry yan. Hindi puro sa loob ng church ang ministry. To share and to testify the gospel of the grace of God. Ministry to. Amen? At ang taas ng tingin ni Pablo sa ministry na ibahagi ang ebanghelyo, mas mataas sa kanyang sarili. Kaya pagka si Kristo talaga ay ating Panginoon, at tayo natututo sa Kanya, siya talaga magpapalakas sa atin. Amen? So, kumusta ho kayo? Kayo ba'y na-discourage din? Kayo ba'y nangihina din? No? Hindi naman ibig sabihin ng pastor ay banat ng kabanalan, banal siya. Hindi naman ibig sabihin ng pastor banat ng kasalanan, hindi siya nagkakasala. Hindi naman ibig sabihin ng pastor ay pris ng kaayusan siya laging ayos. Lahat tayo taong nabibiktima ng panghihina. Pero salamat, God is just a pray away. You can just call Him and God once again will liven us up and be bold once again. Are you with me? Amen. Sana every time you listen to the preachings, yan po sana yung nagiging cost ng ating encouragement. At nakita ko mga kapatid, the more you involve yourself in the ministry, the more you become courageous. Pero kung naalipin ka na ng hiya sa simula pa lang, pag hindi ka nahamon ng salita ng Diyos, mamamatay ka na sa hiya mo. Ang kalalabasan mo ay lalong walang hiya. Ang mahiyain para kay Kristo ay walang hiya kay Kristo. Are you with me? Number 4, love for Christ. Love for Christ.
Mahal niyo ba si Kristo? Amen? Yung aking asawa, mahal na mahal niyan ako. Mahal na mahal ko rin siya. Opo, totoo po yan. At pag nagkukwento sa kanila, ako din naman, paminsan-minsan. Nakita ko ulit doon sa kanyang My Day, si Utoy, pinicturean niya nakahiga. Anak ko yan. Di ba? Nakita niyo ba yan? Anak ko yan. Hindi niya kinakahiyang anak niya. Una kasi pogi, mana sa kanyang ama. Minsan yung aking anak, ako'y napatawa. Daddy, bakit ang aking mukha ay bilog? Ang iyo ay square. Kala ko magkamukha tayo. Nagmamalay na. Naku, delikado na. Nakakaintindi na ng katotohanan. Hindi na pwedeng paglakuan. Ang tanong saan, bakit dati ang aking bilog, ang iyo square? Hindi naman uti square, baka ang ilong. Baka dito ka nakatingin, square talaga yan. But ang punto ko doon, sabi, anak ko yan, hindi kinakahiya kasi mahal. Tama? Mahal ko ang anak ko. Hindi ko kinakahiya yan. Alam mo kung bakit kinakahiya mo si Kristo? Hindi mo siya mahal. Wala ka ng ibang dahilan. Wala nang paligoy-ligoy na dahilan. Ang ugat yan, hindi mo siya mahal. Tama ba? Dahil pag mahal mo, halos ipagsigawan mo yan eh. Ay, asawa ko yan! Di ba? Ipinagmamalaki mo pag mahal mo. Hindi ka naman tinatanong, kwento ka ng kwento. Bakit? Mahal mo! Ba't hindi mo may kwento si Kristo? Hindi mo siya mahal. Thou hast left thy first love. Ganun lang kasimple yun. Kaya kung ikaw hindi ka involved sa soul winning, huwag ka nang mag-reason out. Iisang hugot niyang malalim. You lose your first love. Tama ba? Mahal niyo ba siya? Ano kapatid, mahiya tayo kung hindi natin mahal si Kristo. Let's weep bitterly, deeply, if we don't love Jesus Christ. Why? You have no right not to love Him. Are you listening? Wala kang karapatan na hindi mahalin si Kristo. Umiyak ka na. Bakit? Nasa lusak ka na ng kasamaan ng sitwasyon ng iyong buhay. Ni isa sa atin, walang karapatang hindi mahalin si Kristo. Tama ba? Kung ikaw ay may karapatan, naalis mo na si Kristo ang bumubuhay sa iyo. Kung meron ka mang kaititing na karapatan, naalis mo na siya ang nagligtas sa iyo. Wala kang gawa na kaya mong alisin ang mga gawa ni Kristo. Kaya wala kang tamang dahilan para hindi mo siya mahalin. Are you there? Tama ba? Kayong masasarap ang tulog, sambahin niyo si Kristo. Alas 10 na tulog pa, mahiya ka na kay Kristo. Kasi nakita ko yung mga taong hirap tumulog. Witness ako niyan, maging sa buhay ko. Yung kayo'y ganadong kumain, hindi nyo naiintindihan may kapatid pa kayong hindi nakain. Magpasalamat din kayo dahil naranasan kong kahit ako'y tambakan ng pagkain, wala akong gana.
Kaya wala kang karapatan para hindi mahalin si Kristo. Kaya magsisi ka na kung hindi ka involved sa pagpapahayag niya. Malamig ka, kapatid. Nanlalamig ka na, kapatid. Are you with me? Are you with me? Mahal nila si Kristo. Love for Christ. Kaya sabi ng 1 John chapter 4, tingnan niyo po verse 20, for we cannot but speak the things which we have seen and heard. We cannot. The word we cannot, di namin hindi pwedeng sabihin. Bakit? Mahal ko si Kristo. Tingnan niyo po ang 1 John chapter 4 verse 18. Walang takot sa pag-ibig. Alaala ko na ako'y magpaalam kay madam. Kahirap ka na rin. Kaya kayong palad nyo kayong mga nakakalakad eh. Dapat kayong mas lalong gentleman. Tama? Pumunta ako doon sa papa. Kasama ko yata ang mga ninang, etc. Buhat-buhat ako. Oh, ay ba nandito? Papaalam mo. Ang sama ng lasa. Yung palang tayo ko, nakakahiya na eh. Manliligaw ako. Papakasalan ko yan. Ang hirap na makikita ng presensya ng aking bibi ananin. Ay, ayang ga. Ay, bibuhat. Pero hindi ko alintana eh. Di ba? Kasi mahal ko siya noon. Di ba? Di ba? Naaalis ang takot sa pag-ibig. Tingnan mo sabi ng talata, walang takot sa pag-ibig. Kaya nga kay mahihiyaan para kay Kristo, hindi mo siya mahal. Yun na yun. Tama ba? Do you love Christ? Do you love the Lord Jesus Christ? And you have no right not to love Him above all. Christ must be first sa ating buhay. Amen? Sinasabi ko lagi sa asawa ko yan. Mahal kita pero mas mahal ko si Kristo. At dapat ikaw ay gayon din. Tama ba? Ang ating pag-aawayan ay kapag hindi tayo nagkakasundo sa kalooban ni Kristo. Pati motor. Dapat kung may pinag-aawayan ng mag-asawa, ay yung hindi kayo nagkakasundo sa gusto ni Kristo. Yan ang magandang pag-awayan. Hindi yung tabas ng ilong. Ay, yung gagawin siya na yan. Tama ba? Are you there? Do you love the Lord Jesus Christ? Marami pa sana. Kasi yung pag-ibig nila, hindi lang nahayag sa pag-aakay ng kaluluwa, maging sa pagbibigay. Tingnan niyo po ang verse 32. Verse 32 ng Acts chapter 4. At ang karamihan ng mga nagsisasampalataya ay nangagkakaisa ang puso at kaluluwa at sino may walang nagsabing kanyang sariling anuman sa mga bagay na kanyang inaari, kundi ang lahat ng pag-aari sa kalahatan. Alam mo, pag mahal mo ang Diyos, ang Panginoong Jesus, hindi ka maramot sa gawain ng Diyos. Tama ba? Eh, mayroon lagi kong nasasabi sa inyo, yung isang napaibig ay hindi naibig. Ang saklap niyon, lubid ang katapat. Habang siya nagliligaw at hindi pa sinasagot ng negative, todo kayod, todo bigay. Mamahalin, Goldilocks. Ay nung masabing, hindi ko masikmurang ikaw ang aking mapapangasawa. Ayaw ba sa tindi ng discouragement, nire-refund? Oo. Tinatanong pa doon sa kanyang kasama, nasaan ang resibo ng iba? Kain mo yan. Bigyan na papunta doon. Kapag mahal mo ang tao, tao lang. Parang walang hindi ka kayang ibigay eh. Yung babae, nung mahalin ako ng aking asawa, kaganda ng pangalang Uchi. Uchikura. Ano ba yung Uchi? China ba o Chinese ba o Japan?
Oo, chiburi, chikiki. No? Naging kumiya. Alam mo, pag ang babae napaibig, hindi lang kung ano na ibibigay, pati apelyido. Ganyan magmahal ang babae, pati apelyido binabago. At nakakaawa din naman minsan ang babae. Ano? Kaya kung ako sa inyo, mga batid, magre-regalo kayo, Brother Michael, i-regalo mo siya, ano? Pag yung mga Goldilocks, pati pag nakain, wala na. Bigyan mo siya ng ng cellphone. Bigyan mo siya ng yung TV, yung gadingding ang laki. Bakit? Pag sinagot ka, inyo din yun. Inyo din yun. Pero yung Goldilocks na, nasa deposit na yun. Eh sige, iyo na yun. Kaya nakakalungkot, iniregaluhan mo, pag sinagot ka naman, iyo din lahat. Pati apelyido. Kaya kung mahal mo ang Diyos, tapos tais pa lang, tisod ka, imposible. Tama ba? Oo! Pastor, presya naman ang giving. Nagre-retaliate ka kasi hindi mo mahal yung ating pinag-uusapan. Pero pagkababae, nako, sasabihin mo, malayo may malapit din. Pilit ko ring mararating, wag mo lang masabing, hindi kita ginigiliw. Ginigilaw kitang tunay, ala-ala, gabit araw. Oh? Ha! Saan pa yun? Ano kasunod doon, Brother Dayo? Sinisinta kita, di ka kumikibo, akala mo yata ako'y nagbibiro, sagya naman. Oh, sino dito na fall in love? Pool in love. Sino dito napaibig na? Si Nico, mapungay ang mata eh. Kaso lang, bakit lalaki ang katitigan mo? Yeah. Oh, ganun yun. Ganun yun. Wala kang hindi kayang ibigay sa mahal mo. Kaya wag mong sabihin mahal mo ang Kristo, tisod ka sa tithes. Kaya kinakikinig kay Soriano. Doon ako, di pinag-uusapan ng tithes. Dito doon kayo, patay na. At ngayon, maluwag na kala yung kalaban ko sa debate, pag ako naglalagay ng post, like na ng like. Napapatawa ko doon. Kadebate kong MCGI. Hindi ko tinatantanan ng talata. Ngayon, isa na sa taga-thumbs up natin. Nakakatawa, baka maliligtas yun. Amen? Pero talagang kami duguan sa isang GC. Kami na lang ang pinanood ng tao. Pero ngayon, nagta-thumbs up na ng ating mga talataan. Mahal mo ba si Kristo? Nagtatides ka ba? Ang hina ng amen. Nagtatides ka ba? Nag-o-offering ka ba? Sabi ko sa inyo kayo makikinig na salita ng Diyos, madami tayong hagip. Then finally, verse 4. Verse 4. Howbeit, many of them which heard the word believed. And the number of the men was about 5,000. Wow! Dati sa preaching ni Pedro, 3,000 ngayon. Because they preach boldly. Naligtas ay 5,000. Pero tingnan natin ang prinsipyo sa verse 47 ng chapter 2. Chapter 2, verse 47. Kaya may iniwalang si Pedro ay membro ng church. Si Pedro ba ay membro ng church na itinayo ni Kristo? Pero anong qualification para kayo maging membro ng church ni Christ? And praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. Therefore, isa sa pinaka-dapat hugot ng courage is living with Christ. Alam mo, wala kang karapatang maging matapang para kay Kristo kung wala ka pa kay Kristo. If you are not yet saved and you are 100% sure that you're bound to heaven when you die, you have no right to become bold in the ministry. Are you with me? You have to sure
that you live with Christ. Amen? Are you saved? Are you sure of heaven? Yan ang magandang courage. Meron kang confident i-share ang salvation kasi you're saved. You're living with Christ. Do you have Christ? Amen? Praise the Lord. Hindi ho biro yan. Napakapalad mo. Kung ikaw ay may buhay, kung ikaw ay buhay na may Kristo, napakapalad mo. Amen? Tayo bing manalangin. Mapagpala naming Ama, sa